Narito po ang News TV Quick Response Team sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 2, kung saan kanina nga po nagsagawa ng press conference itong Office of Transportation Security kaugnay ng mga aligasyon sa sinasabing modus na laglag bala dito po sa nangyaring inirereklamo ng ilang mga pasahero. At may findings na po ang team na nag-imbestiga kaugnay nito at mamaya po ay makakausap po natin ang kinatawan ng OTS kaugnay po ng isyong ito. Pero sa initial po ay may nakikita po sila o may nakita sila na paglabag sa protocol ng ilan sa kanilang mga tauhan. Sa isinagawang press conference ng OTS kanina, lumabas na nakitaan ng paglabag sa standard operating procedures ang baggage inspector at x-ray operator ng Terminal 2. Silang sumuri sa bagayan na nagreklamo si Red Austria de Guzman. Reklamo ni de Guzman, pabalik na siya patungong Los Angeles, California nang may makita raw na 2 bala sa kanyang maleta nang idaan ito sa x-ray machine. Nagulat daw si de Guzman dahil wala naman siyang bit-bit na bala at wala ring may pakita ang mga staff. Naayos lang ang problema nang sabihan siya ng tauhan ng NAIA na nag-ooperate ng x-ray machine na mag-abot na lamang ng 500 piso para hindi siya kasuhan at paintulutang makalipad na paalis ng bansa. Sasampahan ng administratibong reklamo mga tauhan ng paliparan. Sa isa pang inireport na insidente umano ng laglag bala sa Terminal 4 naman, wala raw nakitang lapses sa procedure na ipinatupad ng OTS. Well documented ang pangyari at meron pang incident report. Base sa unang ulat ay nadetine ang US citizen na si Lane Michael White matapos may makitang bala umano sa kanyang bagahe. 6 na araw siya nakulong, pinalaya lang siya matapos makapagpiyansa ng 40,000 piso. Nasa Pilipinas si White para sana magbakasyon kasama kanyang stepmother na Pinay. Nanindigan naman si White na hindi sa kanyang bala. Dahil naman sa sunod-sunod na issue ay bumabaraw ang moral ng mga tauhan ng OTS. Sa puntong ito kasama po natin si Ginoong Jonathan Maliwat, ang tagapagsalita po ng OTS, DOTC. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon, Jiggy, at magandang hapon po sa inyo lahat. Opo, at kanina nga po dun sa press ko, no, nabanggit yung ilan sa mga lapses na binabanggit po ninyo. Pwede nyo pong pakidetalye po sa amin to. Opo, doon po sa dalawang insidente sa NAIA Terminal 2 at yung sa NAIA Terminal 4, nakita talaga namin na may administrative na lapses yung aming tauhan doon. Ito yung tinutukoy ko, yung sa Terminal 2. At yun doon naman sa Terminal 4, wala kaming nakikitang basihan o anumang paglabag na ginawa ng aming tauhan. Opo, una muna yung sa Terminal 2, yung Pinay po ang taga California nagreklamo po dito si de Guzman. Ano po ang nakita niyong lapses doon sa tauhan po nun? Gaya ng aming nabanggit, nagsagawa kami ng malawakang investigasyon dito at pinakita namin yung CCTV footage nitong pangyayari sa Terminal 2. At isa na nga din dito ay yung hindi tamang pagre-report ng aming tauhan kung may natagpuan na intercepted items doon sa bagahe ni Miss Red de Guzman. Pangalawa, hindi ko nasunod yung security procedure na yung pagsasagawa ko nung screening at yung pag-turnover nung ebidensya na dapat kung ito ay nahuli, immediately dapat i-turnover to sa PNP ABSI Group. Opo. Pero establish mo ba na yun nga, doon nga ba sa pasahero yung bala o itinanim po o may laglag modus na nangyayari? Jiggy, for the purpose of transparency, no, pinakita namin yung uncut at walang edited yung buong CCTV. No? Ito'y umabot ng mahigit 20 minutos. No? Parehong incident ito. So nakita naman ng ating mga kasamaan sa media na walang anumang paghahawak doon sa bagahe nung ito'y ipinasok sa x-ray machine. No? At nung nakita po yung bala sa image ng aming x-ray, ito po ay ipinakita kay Miss Red de Guzman. Okay? So inaknali po yan at yun nga ho, ang medyo nakita lang namin na lapses dito ay yung pagsasagawa, yung handling nung dapat na itinaturn over itong intercepted items. Opo, pag ganito ho, yung sa kaso po ni Miss Guzman, may kaso po ba siyang kakarapin mula sa panic po ng NAIA management? Ganun po ba mangyayari doon? Si? Yung pong may-ari ng bala?
Basically, meron pong violation yan doon sa Presidential Decree 1866, kung di ako nagkakamali, no? At ito'y amended na, no? Meron po kasi ang ammunition part po doon sa yung batas na nabanggit. Apa. Yung sa kaso po ni White, yung pong foreigner, parang lumabas ata doon, ang isa sa mga reklamo niya ay may 30,000 na hinihingi. Ano po ang findings po dito? Jiki, yung sa 30,000 na yun, actually nandun yun sa penalty yung Republic Act na aking nabanggit, no? At yung bala, sabi ko nga, ito ay properly turned over sa PNP ABSI Group at ito ay case filed. Kung ano man ng investigasyon at proseso, hindi na po saklaw ng aming tanggapan yon. At wala na po sa aming jurisdiction yung nasabing akusasyon doon sa aming tauhan. Opo. So ang tama kong sabihin ay walang ganong modus. Yun ang findings po ninyo. Walang laglag bala na modus na nangyayari. Opo, ito ay suportado ng mga ebidensya na aming kinalap at yun po yung aming findings dito. Yung sa empleyado po ninyo, paano maharap siya sa kaso? Yung sa Terminal 2 incident, opo, at yung nga po yung kinakalap na mga supporting na kumbaga magpapataw ng kaparusahan dahil doon sa pinakita o nakita namin doon sa CCTV footage. Opo. Yung sa aligasyon po na parang humihingi o nagpaparinig na bayaran na lang kami ng 500 at makakalis na kayo, ano po ang findings po doon sa aspetong yun po ay hinihingi pa rin namin ang tulong nung mismong si Miss Red de Guzman, no? Actually nakipag-communicate po kami sa kanila at sinasabi ho namin na mag-file ho ng formal complaint sa aming tanggapan, no? At yun ay ating bine-verify. Sa ating mga investigadora, meron po kami nakuhang statement na ang sinasabi po dahil nga po na merong bala na nakita doon sa kanyang bagahe, si Miss, yung passenger po ang kumbaga ang nag-o-offer na bayaran o hindi ko masabi kung ito ay bayad o ano paman. Apo, sa ngayon ho, kumbaga ano po yung lessons learned sa dalawang insidente po na ito? Well, una, patuloy pa rin ho ang aming misyon na tiyakin yung seguridad ng ating mga paliparan. Isa nga din ho dito yung pagsasagawa ng preventive security measures. So, ito nga ho yung pagkandak ng passenger at baggage screening. Sinasabi namin, Jiggy, mahigit 50 airport ito sa Pilipinas at ito po ay isolated na incident lamang, pero ganun pa man ito ay sineryoso ng ating ahensya upang malaman po yung katotohanan. At yun nga ho, ang sinasabi namin dito, ang ebidensya po ang nagsasabi. Inimbitahan po namin kayo sa mga media at makakaasa po kayo na ito po ay gagawin naming tama at yung purpose of transparency talagang hindi naman nawawala yun. Maraming salamat po sa pagkakataon sa Ginoong Jonathan Maliwat, tagapagsalita po ng Office of Transportation Security ng tanggapan po ng DOTC.